Ang saya-saya. Kapapasok ng pong balita, dalawang hininalang hold-upper patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Dasmariñas, Cavite. Isa naman sa mga rumispondeng pulis, sugatan. May live report si Dante Perelio. Dante? Yes, Pia, dead on the spot nga ang dalawang hold-upper na nagtangkang manloob sa isang hotel dito sa Dasmariñas, Cavite matapos makipagbarilan sa mga rumispondeng pulis. Pia, pasado alas 4 raw ng madaling araw kanina nang magtanong sa gwardya ang mga sospek kung may bakanting trabaho na pwedeng mapasukan sa Hotel de Gloria dito sa Governor's Drive sa Barangay Langkaan, Dasmariñas, Cavite. Pero nagduda raw agad ang gwardya dahil bukod sa 10 oras ng gabi, may dala rin ang mga itong packaging tape. May napansin rin daw itong nakabukol sa tagiliran ng dalawa na tila baril. Sa puntong ito, pinalabas ng gwardya ng compound ng hotel ang mga sospek pero nagpumilit raw ang mga ito. Hanggang sa nakatawag pansin ito sa isa pang kasamahang gwardya na mabilis na nakatawag sa pulisya. Nang makatunog ang mga sospek, nagtakbuhan raw ang mga ito pero tiyempo namang dating ng responde. Nang sitahin ng dalawa, agad raw itong nagpaputok hanggang sa mapatay. Nakuha, Pia, sa mga sospek ang dalawang kalibre 38 baril. Nakatakas naman ang isa pang kasamahan ng dalawa na nakamotor na nagsilbing lookout. Sugatan naman, Pia, ang pulis na si PO1 Richmond Anico matapos tamaan sa kanang dibdib. Isinugod siya sa Asia Medic Hospital pero nasa maayos na kalagayan na ngayon. Ayon naman, Pia, sa Cavite PNP, puno raw ng mga bakasyonistang Koreano ang hotel kaya't maaari ito raw ang target ng mga sospek. Ating pulis naman na naandun sa intersection at nagkakandak ng anti-drugs operations ay agad na rumisponde dito sa lugar at kanilang nakita yung dalawang tumatakbong mga nakasibilyan na may dalang baril. At nung kanilang sinita, agad nagpaputok at tinamaan ang ating isang pulis. Nakaganon eh. Nakahanda rin naman ako eh. Tapos yung isa may dalang packing tape. Nakahanda na eh. Tapos, huwag kang lalapit. Diyan ka lang, ikaw rin, diyan ka lang. Dapat talaga kailangan nyo. Mag-a-apply ako, sir, ng ganun. Ulit-ulit kami. Pia, patuloy na inaalam ngayon ng Cavite PNP kung ano ang pagkakakilanlan dito sa dalawang napatay na sospek. Inaalam rin nila kung anong grupo ang kinabibilangan nila. Yan ang unang balita mula rito sa Dasmariñas, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, oras na po para sa ating talakayan with Igan. Isang naman trahedyang dulot ng landslide ang naganap sa barangay Napnapan, Pantukan, Compostela Valley. Pero ang nasabing insidente, posible ang naiwasan kung sinunod ang mga babala ng pamahalaan. Matagal na raw iginigit ng Mines and Geosciences Bureau o MGB na landslide prone ang lahat ng mga bayan sa nasabing probinsya. At kabilang nga ang bayan ng Pantukan sa isa sa pinakapeligroso. Mayo taong 2009 nang may maganap din na pagguho sa barangay Napnapan. 20 ang patay. At Abril nung nakaraang taon lang, nagkaroon ng landslide sa barangay Kingking kung saan 14 ang nasawi. Ang naganap na landslide sa Pantukan, Compostela Valley, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayin, narito ngayon sa studio si Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hasareno. At nasa linya ng telepono natin si Professor Mar Lagmay ng UP National Institute of Geological Sciences. Good morning po. Hi, good morning, Igat. Opo, at nandito nga po si Leo. Tanungin ko lang po sa initial na pagtaya, anong sanin ng landslide? Hindi naman masama ang panahon doon sa may Pantukan, Compostela Valley. Hindi naman kailangan na umuulan para magkaroon ng landslide. Pwedeng na mga nakaraang mga araw, nag-uulan. At pwedeng yun ang nagdulot. Parang sa Ginsa-Ugon, nung nagkaroon ng landslide, umaaraw yan nung panahon na yun. Pero the week before, medyo mataas ang binuhos na ulan. Yung dyan sa Pantukan, yan ay talagang inano na ng Mines and Geosciences Bureau na talagang high-risk areas yan for landslide. Ang dahilan dyan ay yung mga slopes ay napakatarik, maraming bundok at medyo matarik yung mga kabundukan dyan. Oo. Yung ibig sabihin nun, itong mga lugar na to ay unstable, Mas matarik, mas unstable yan. Pero ang kailangan lang ay isang trigger, Iba yung instability, iba yung trigger. Yung trigger ay maaaring lindol,
ay maaaring matinding pagbuhos ng ulan during the landslide or before the landslide. So may kasunod pang ganyan, Professor? Isa lang to sa mga pangyayari dyan sa Pantukan. Nakikita naman natin yung haba ng listahan. Nakikita rin natin yung komunidad dyan. Tingnan nyo. So yan ho, nanganganib lahat yung mga nakatira na yan. Well, yun ang base po sa pag-aaral ng Mines and Geoscience Bureau, no? Ginawa na nila sa geohazard maps yan, sinabi na nila. Pero siguro ang isang dapat tignan din natin ay yung development dun sa area, no? Yung development dun sa area, ang nagdadala ng mga tao dyan ay dahil dun sa ginto, di ba? Medyo north ng Pantukan, nandyan yung Mount Diwalwal, yung Mongkayo, no? Isa sa mga pinakamalaking lugar yan na pinagkukunan natin ng ginto. Ayon sa Central Bank, 2 bilyon ang kinikita dyan kada taon. So kapag meron tayong umaakit sa mga tao katulad ng ginto, hindi natin mapipigilan ang development kasi parating daragsa ang mga tao at sa mga susunod na taon, dadami ang tao. Kapag alam na nating high risk yan, tapos dumadami ang tao, susunod na mangyari ang landslide ay mas malaki pa ang disaster. So siguro dapat ang pagtuunan natin ng pansin ay yung development at paano natin i-restrict. Kailangan may mga policy tayo, lalo na dito sa Mount Diwalwal, na kilalang umaakit ng mga tao dahil sa ginto, no? Sa gold rush na tinatawag. At kailangan magawa natin ng proper zoning at mas matinding monitoring ng mga landslide. Okay. Professor, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ingat. Professor Mahar Lagmay po ng UP National Institute of Geological Sciences. Si Leo nagbalik pero tatanda ko last year nandito siya, pinapaliwanag na sa atin to. Same story. Hindi kayo nagkulang sa pagbabala at ito nangyari dito. Gaano ba talaga kalaki yung gold deposit? Arnold, yung Compostela Valley ay isa sa mga probinsya na mayayaman sa ginto. Kaya lang sa lugar na ito ay hindi tayo magkaroon ng estimate kasi dapat itong lugar na ito ay exploration area. Kaya lang inunahan ng mga small scale miners yung mga nag-explore. Kaya yun ang nangyari mga gold rush areas. So marami pa tayong mangyayari ganito aksidente hanggat hindi naalis yung mga tao doon? Mangyayari pa po at mangyayari po yung landslide na ito. Magbibilang po tayo ng mamamatay hanggat hindi po natin ginagawa ng seryosong solusyon po. Okay, may binanggit ka sa akin nung Abril o Mayo last year, may nakita kayong crack, di ba? At ito yung dahilan na posibleng naghihintay lang tayo ng parang time bomb yan kung kailan mangyayari. Kagaya yung geohazard map nyo, pulang-pula nga yung Compostela Valley. Okay, Leo, gaano kalaki yung crack na nakita nyo ron? Ito ba yung bumigay na? Iba, yung April na sakuna ay nangyari sa Panganason. Okay. Ang Panganason na purok ay nasa west side ng Diyat. Pero hindi malayo. Hindi malayo, okay. At yung nakita natin doon ng mga tension cracks ay nandun din sa Diyat. Actually, bago nangyari yung trahedya, sa mapa natin, kahit na ordinaryong tao, kita mo yung bitak At alam mo na yung bitak na yun ay senyalis ng posibleng pagguho. Kaya umulan o lumindol, mangyayari. Kahit walang ulan, kahit walang lindol, kasi nakapatong yung mga bahay sa ibabaw ng slope. Pagkatapos yung mga wastewater nila, doon din tinatapon sa slope na yon. So talagang naghihintay lang tayo ng triggering mechanism. Tulad na sinabi ni Professor Lagmay, para matuloy yung landslide. Ba't hindi pag-usapan nga yung niyan? Mas maayos na operation ng mining dyan. Kung talagang mayaman sa deposito ng ginto at wag naman pabayaan yung mga komunidad dyan. Yung small scale mining, posibleng hindi natin maialis dahil nasa konstitusyon yan, Arnold. Subalit ang panukalan natin, baguhin yung sistema na sa halip na yung sistemang ganito na kung saan-saan binibigay yung mga permit, baka pwedeng gawin na natin yung sa ilalim ng Republic Act 7076 na mga minahang bayan. Parang cooperative. Cooperative, minahang bayan, kung saang lugar lang natin sila papayagan magmina, doon lamang. At yung minahang bayan na yon ay nasuri dapat ng MGB. Ligtas sa landslide, sa flooding. So meron pa mga part doon na ligtas? Meron pa rin naman. Kaya lang kulang sa kaalaman din yung mga kababayan natin kung alin ang ligtas at hindi. Basta alam nila may lagusan silang papasukan doon at makakakuha ng ginto, di ba? Napakataas kasi ng presyo ng ginto, Arnold. Oo nga At tapos sa kabilang banda naman, marami sa mga kababayan natin na talaga namang walang alam sa kabuhayan kundi maghukay lamang. Kaya napakahirap dahil may mayroon ditong social issue. Kaya yung sinasabing paalisin at huwag pabalikin, mukhang malabo yata yun, Leo.
Sa tingin Diba? ko, kailangan merong alternative na livelihood. Okay. May alternative. Eto, may hirit naman ang ating followers sa Facebook. Nag-invite kami kanina eh. Si Manuelito Rosal Abalie, sabi niya, ang DNR ang dapat sisihin. Hindi na nagagampanan ang kanilang tungkulin sa pangalaga ng kalikasan. Dapat ipasara na yung mga minahan na yan. Ano po reaksyon niyo, Leo? Klaro po yung naging posisyon natin dito sa Pantukan. Yung mga namapa natin na kulay pula sa geohazard, dapat po yan ay no habitation zone. Dapat po yan ay ilikas na yung mga nagmimina. Kasuhan nyo na yung mga barangay captain. Mukhang ganun ang direksyon ng Oo. ating pamunuan ngayon. Si Secretary Robredo ay mukhang nakatuon po dyan. Kasi sabi mo nga, yung Abril, aksidente yun. First time. Yung Mayo, hindi na. Yung pangatlo, katigasan na ng ulo yun. At marami pa tayo susunod na landslide, sabi ka, Leo, dahil nakita ko yung geohazard nyo. Ibig sabihin, lahat ng buong area na yun, Landslide hindi dapat tirhan ng tao. Hindi dapat. Okay, meron ba tayong bukod sa pagkakaso, ano pang direction ninyo ngayon sa Mines and Geosciences? Mag-intensify po tayo sa information campaign. Okay. Dahil Ilan ba yung mga nandun? libo kasama ng Arnold ang pinag-usapan natin. Libo. At dapat sigurong abisuhan din natin mga kababayan natin dyan na huwag kong itatago yung numero pagka may aksidente. Kailangan sabihin dahil pag tinatago po natin yan, mauulit po yan. Ngayon na-downgrade eh. 25 naging 18, 100 naging 40. Kailangan pong isa-isip ng mga kababayan natin dyan na buhay po nila nakataya. Buhay po nakataya. Okay, maraming salamat, Director Leo Hasareno. Sana pagbalik mo, good news na pag-usapan natin. Sana. Hindi na laging trahedya. Hindi puro trahedya tayo. Andiyan po ating naging tala, kaya makiingan, magbabalik po unang hirit.